Hello! Ang tagal ko hindi nakapag-vlog, pero gusto ko lang ikwento yung experience ko today kasi nakakaloka siya and feeling ko kailangan to malaman ng mga nagbabalak pumunta dito sa Canada. Lalo na yung mga very particular sa kanilang teeth. Okay. So, first of all, itong gupit ko ay ako ang gumupit. So, huwag nyo na lang i-judge kung bakit ganyan yung itsura. Pero sinadya ko yan kasi yun yung yung parang Japanese cut eme. Pero dapat yata ito diretsong-diretso. Medyo kumukulot kasi siya. Dapat diretso yan, ganyan. Parang yung kay Bae Suzy, tsaka doon sa mga beanie. So anyway, it's been a while since I've uploaded here on YouTube. And first time ko pumunta sa dentist today kasi magpapa-cleaning ako. So, bali ang ginamit ko yung insurance ko sa Bow Valley College. Kasi, di ba, meron kami binabayaran every semester na dental fee tsaka health fee. Mandatory yun. If I remember correctly, parang $80 yata yung sa dental fee, tas 60 yung sa health fee, or magkabaliktad. Basta ganon. Tapos, inad ko rin si Mr. G tsaka si Adi dun sa health insurance ko. Nagbayad naman ako ng parang 598 ata for one whole year na yon. Dalawa na sila doon. So, yung coverage nila, katulad lang ng coverage ko. Tapos, pwede ka kasing pumili kung gusto mong mas malaki yung part sa dental, pero mas maliit yung para sa medicines at saka sa optometry. Pwedeng mas malaki yung budget mo sa meds. Basta yung tatlong yon, dental, ophthalmology, tsaka meds. Pwede mong piliin kung alin doon yung mas gusto mo na malaki yung coverage. Pinili ko yung malaki yung coverage sa drugs, sa medicines, kasi nga si Mr. J naka-maintenance. So, pag hindi ko nilakihan yung coverage namin doon, mamumulubi kami sa maintenance niya kasi ang dami niyang iniinom na gamot. Parang 8, ganon. So, parang ang coverage namin sa meds is 80%. So, ang binabayaran lang namin is 20%. Tapos, nire-replenish niya yung maintenance niya every 3 months. So, anyway, dahil dyan, yung dental coverage namin, medyo maliit. Pero hindi ko alam kung gaano kaliit until today. So, what happened was, siguro mga 2 weeks ago, tumawag ako doon sa isang dental clinic na nadaanan namin nung naglalakad kami galing Galaan. So, walking distance from our apartment yung dental clinic na to. Tapos, maganda yung reviews niya on Facebook. So, tumawag ako, to make an appointment. Tapos, sinabi ko nga na gagamitin ko yung insurance ko. Tapos, it turns out na ang covered lang daw 100% ay ako. Kasi 80% yung coverage ng Bow Valley Health Insurance ko. Tapos, yung 20% parang covered na ng clinic or something like that. Basta ako daw walang babayaran. Pero si Mr. G tsaka si Adi daw, magbabayad pa ng parang $156 each. So, parang magbabayad pa kami ng silang dalawa, magbabayad pa kami ng 312 or something like that. So, napa-atras tuloy ako. Sabi ko, ako na lang muna yung magpapa-cleaning kasi nga, ang laki din ng $300 plus dollars. Eh, hindi naman urgent. Like, kasi bago kami umalis ng Pinas, nagpa-complete cleaning kami. Um, yung mga pasta, lahat ng kailangan gawin, ginawa namin before kami umalis ng Pinas, which is a year ago. So, hindi pa naman ganun katagal. Pero syempre 'di ba, kung ideally kung nasa Pilipinas kami, nagpapa-oral prophylaxis talaga kami once a year or minsan nga mas madalas pa. Pero dahil nga naging busy dito, tapos syempre weekends na kasi kami pwede dito, hindi katulad sa Pinas, any day of the week pwede kami basta wala akong klase or kung online yung classes ko. Tapos si Mr. G naman kasi home-based yung work niya, yung business niya, di ba? Eh dito, working kami pareho. So, ang hirap maghanap ng schedule to go to the dentist. Eh, ito pwedeng Saturday. So, yun nga. Anyway, ganito kasi dito ganito pala dito. Pag wala ka pang record sa kanila, pag first time mo dito sa Canada na magpa-dentist, kailangan kanila munang i-x-ray. Ganito ka natin yung buko kasi nakaka-distract yung nakaganon, di ba? X-ray, complete exam, tsaka cleaning. Yung tatlong yun. Tapos, hindi pwedeng hindi kay X-ray tsaka exam. Kasi, sabi nila, parang, yun yung base information nila para alam nila yung dental history mo, parang gano'n, or yung kung ano yung status ng ipin mo, kung ano, kung may mga, ano ba yan, may mga kailangan bang
i-extract or kailangan na filling or whatever, basta ganon. So, kaya medyo mahal siya. Kasi complete exam, x-ray, and cleaning. Ngayon, ang sabi sa akin, covered yung akin, 'di ba? Wala daw akong babayaran. So sabi ko, sige ako na lang muna. Sabi ko yung kay Mr. G tsaka kay Adi, pag ano na lang, pag covered na si Mr. G ng insurance niya sa work niya, which is wala pa nga, and that is another story. Wala pa siyang health benefits, health and dental benefits sa work niya. So sabi ko, hopefully mga September, October 'yon. So kanina di nagpunta na nga ako. Tapos, nung nakaupo na ako doon sa dental chair, bali, dental hygienist yung maglilinis kasi dito pala sa Canada, hindi dentist ang nagki-cleaning. Dental hygienist. So, dentists here do not do cleaning at all. So, sanay kasi ako sa Pinas, ang nagki-cleaning dentist. Parang medyo parang ano ako, tawag dito, diskumpiyado pa nga ako pag baguhan yung dentist. Gusto ko yung talagang seasoned dentist, gano'n, 'di ba? And preferably syempre yung dentist namin. Pero walang dental hygienist kasi sa Pinas, 'di ba? Hindi uso 'yun. Ewan ko kung meron, baka hindi lang ako aware. Pero as far as I know, ako, lahat ng oral prophylaxis ko back in Pinas, ever since I was young, dentist ang gumagawa. So dito, dental hygienist yung yung gagawa. So nung nakaupo na ako sa chair, sabi niya, ang coverage lang daw na insurance ko is parang 4 units of cleaning. Sabi ko, what does that mean? Hindi daw full cleaning yon. Parang initial cleaning pa lang daw yon. Tapos yung scaling daw, tsaka yung kung ano pa yung iba niyang gagawin, polishing, hindi covered ng insurance ko. Sabi ko, akala ko wala na akong babayaran at covered lahat. Covered lahat daw kung yung cleaning ko is yung parang half cleaning lang. O di ba, saan ka? Half cleaning. Half cleaning lang. Tapos yung x-ray at saka yung exam. Yun, kaya. Kasi $400 lang daw yung covered ng dental insurance ko. And I think guys, for 1 year na yung $400 na yan. Hindi for one visit, for 1 entire year. So, yung tatlong yun, 400 na. So, kung magpapa-full cleaning daw ako today, hindi na mako-cover yung x-ray tsaka exam. Tapos, magpe-pay na ako out of pocket. So, syempre, nagulat ako kasi sanay ako sa Pilipinas, pag sinabi mong magpapa-cleaning ka, kompleto na yon, hindi yun half cleaning, hindi yun water cleaning lang or polishing lang or kung ano man yung tinutungkab dyan ng dentist. Hindi siya isa-isa. Lahat yun gagawin in one visit. Tapos isang bayad lang yun. Depende kung magkano yung fee ng dentist yung sa cleaning. Pero typically mga 1K yan or more, di ba? Very affordable naman. Lalo na kung once a year mo lang naman pinapagawa o kahit twice a year pa. Di ba? Kahit out of pocket pa. Pero dito pala, ganun. Natawa nga ako kasi sabi niya, kung 2 unit cleaning lang daw gagawin niya sa akin para makover pa rin yung x-ray tsaka yung exam, kalahati lang daw yung gagawing cleaning. So, tawan-tawa ako kasi inimagine ko na pipiliin niya kung aling side ng bibig ko yung mas kailangan ng cleaning. Kung yung mga ipin ba dito o yung ipin dito. 'Di ba? Nakakaloka. O kaya parang lilinisin niya pero oops, pipigilan ko kasi ang coverage ng insurance niya hanggang ganitong level of cleaning lang. Which is actually what happened. Parang 15 to 20 minutes yata yung cleaning na ginawa niya sa akin. Parang 20 naman, 20 minutes na thorough naman kasi nararamdaman ko naman yung parang, alam niyo yung nakakangilo na machine na ginagamit ng dentist for cleaning, di ba? Yun yung ginamit niya. Pero, after 20 minutes, sabi niya, okay, sabi niya, that's all your insurance covers. O, di ba, nakakaloka, may oras talaga. Tapos, pinakita niya yung instrument, yung parang matulis na ganun sa dulo na pinangtutungkap ng dentist. Sabi niya, yun daw, hindi naaabot doon yung coverage ng insurance ko, tsaka yung polishing. Kasi, if I remember correctly, hindi, I do remember, dun sa Pinas, pag nagpa-cleaning ka, una yon yung nakakangilo, yung water thingy, yung water thingy, tapos yung nakakangilo na gumaganon, tapos yung tungkap thingy, tapos finally yung parang toothbrush na yung very satisfying feeling, parang electric toothbrush siya, di ba? Yun yung last, parang may konting toothpaste, tapos polishing, ganyan. Hindi ako umabot doon. Doon lang ako sa first stage kasi hanggang doon lang yung inabot ng Bow Valley College insurance ko. So, kung gusto kong ipagawa yung complete exam tsaka x-ray, I will have to pay $156. So, dahil hindi na covered ng insurance ko yun, kasi ginamit na sa cleaning. Gets nyo ba? Actually, hindi ko rin gets yung exact, parang, kasi yung 156 yata parang x-rays pa lang yun. Hindi pa yun yung complete exam. Kaya parang,
So, in short, dito sa Canada, kung wala kang pera, tapos wala kang health insurance, mabubulok yung ipin mo. Kasi yung Alberta Health Insurance, hindi covered ang dental. Hindi covered ang dental tsaka eyes. So, yan, yung mga pagpapagawa ng eyeglasses. Pero yung ano naman, covered naman yung eye exam. Kasi may schedule ako next week ng yung the works, yung visual, ano ba yun? Visual field test, at pag-take ng IOP. Kasi glaucoma suspect ako, so minomonitor yung mata ko every 6 months. So, yun, covered naman ng Alberta Health. Pero halimbawa, kailangan ko ng contact lenses, syempre, eyeglasses, ganyan. Yun, hindi covered yun. Tapos yun nga, dental, hindi covered. So, dito, kahit na sabihin ng mga tao na, lahat libre, may Alberta Health. Number one, gusto ko talaga i-emphasize na hindi talaga libre. Kasi nga, ang laki ng taxes dito. So, doon na pupunta naman yung taxes. Pero hindi siya free, di ba? So, everybody pays for it with their taxes. Yung free healthcare na sinasabi ng karamihan. And then number two, aside from the Alberta Health coverage, kailangan mo talaga ng private insurance. Kasi pag wala kang private insurance, yun, hindi mako-cover yung meds na kailangan mong bilhin, mahal dito, dentist, at saka yung sa optometry. So, pag may work ka, tapos, typically naman pag okay yung work mo, covered naman. Actually, feeling ko lahat naman ng work dito, covered yung insurance. Pero, syempre, kailangan regular ka na. Ako kasi doon sa work ko, part-time lang ako kasi student ako. Tapos, wala pa akong 3 months. Sa August 8 pa ako magti 3 months. It's July 27 today. So, I'm like a couple of weeks away. Kung mare-regular ako, di magkakaroon ako ng benefits. Kaya lang, the thing is, I'm not staying in that job hanggang end of August lang ako kasi yung schedule nung work na yon, nung job na yon, from September to December, hindi swak do sa schedule sa classes ko sa Bow Valley. So, I'll have to look for another job na pasok sa schedule ko sa school. So, in short, kung lilipat ako ng work, back to zero na naman ako doon sa 3 months, 'di ba? Bago ako makakuha ng private insurance. So, meanwhile, covered naman ako ng Bow Valley, pero yun nga lang, ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo na sobrang basic na basic pala yung student health insurance, ganyan. Lalo na yun nga kung meron kang ipa-prioritize. So, ako, pinrioritize ko kasi yung mataas ang coverage for meds. Kasi nga kung ikakash mo yun, sobrang mamumulubi ka. So, lumiit tuloy yung dental coverage namin tsaka yung sa eyeglasses. Kaya bala ko, sa eyeglasses tsaka contact lenses, sa Pinas ako magpapagawa. Kasi yung optometrist ko naman, nasa kanya yung mga records ko. Kabisado na niya kung anong grado ko. Pati lens na gusto ko, kaya niyang piliin yan. Or pwede kami mag-video call para mapakita niya sa akin yung mga available na frames. I mean, not lenses, yung mga frames. Tapos pag nagawa na, I have a friend who's hopefully coming over here at the end of this year. So, dadali na lang niya at malaking tipid yon kasi yung eyeglasses sa Pinas, let's say 5K, mahal na yung 5K, 4K. Dito, mahina ang $300 to $500. So, imagine kung magkano yun. $300 is like what? 16,000 or more. Gano'n kamahal ang eyeglasses dito. So, mas okay sa Pinas ipagawa. Tsaka ngayon pa lang, iniisip ko na pag nakapagbakasyon kami sa Pinas, kailangan talaga makapunta sa dentist, sa salon, at saka sa optometrist. And yung kilay, kailangan ipagawa sa Pinas. Times 10 nata yung microblading dito, pero same lang naman yung procedure. Ang ano lang dito, ang difference lang, not that I'm saying na sa Pilipinas hindi hygienic ka, pero dito, yung higpit nila sa sanitation and hygiene, ibang level. Talagang sobrang higpit. Kaya hindi nag-exist dito ang street food, walang wet market, kasi ayaw nila ng ganon, feeling nila madumi yung ganon. So, wala. Nakakamiss yung mga ganun kasi tayo naman matitibay yung immune system natin, 'di ba? Like a little germs won't kill us. Sumusuo nga sa baha mga Pinoy. Pero syempre, don't do that kasi may leptospirosis. But what I mean is matitibay yung resistensya natin kasi exposed tayo sa unfortunately exposed tayo sa bacteria, sa pollution, 'di ba? Ganyan. Eh dito kasi malinis masyado. Sa sobrang linis, mababa yung immune system ng mga tao kaya sobrang ingat nila sa dumi, sa germ, sa bacteria. Yon. That's another kwento. Yung talagang hindi ka makakita dito ng basura. Nakakahiya pag nagtapon ka ng kahit ganito kaliit na basura kasi wala talaga nagtatapon.
Either, syempre sa trash bin ilalagay or iuwi nila yung basura to throw it pero wala ka talaga makikita sa kalsada. Kung meron man magdi-disappear yan after a while kasi merong pupulot at magtatapon. Anyway, 15 minutes na tong video na to. So, I will stop here and see you in my next. Bye!